The past few days has been so confusing and empty. Never have I imagined that I will be writing a speech for Ate Teen's death. Ate Teen is my best friend and sister in soul. She was always may kasama sa bahay kapag nag-work si Mama since then. I remember nung pinatay nila ilaw, then pagbukas ng ilaw, ubos na yung manok ko. Yung pagmamodel namin sa harap ng ref na naka-baby bra, pakanan ni Kuya Eugene. Yung paglalagay namin ng lotion ni Mama, pag umaalis na siya kasi nakakaputi daw. Yung sandals ni Tita Maris, sinusuot namin tumutunog sa baba, tas nagagalit si Tata. Yung hair color session namin every month, from red hair to blonde, to brown, to black. Palagi kaming same ng hair color. Kahit nandito na ako sa Canada, palagi pa rin ako nagtatanong kung anong magandang kulay ng buhok. Sa Ate Teen, yung taong kahit may sariling problema, nagagawa pa din ngumiti. Hindi pa din nagsisink in sa akin na wala na si Ate Teen. Ang nasa isip ko, andyan pa din siya kapag kailangan ko siya. During the pandemic, lalo kami naging close na Ate Teen since siya palagi kong kasama sa bahay. Siya ang nag-alaga sa akin at nagluluto ng ulam ko kapag wala si Mama. Si Ate Teen palagi kong tinatawag kapag natatakot ako mag-isa sa bahay. Every week kami nagti-TikTok, ang my day lang. Sabay kaming naging pansit yung buhok dahil paiba-iba na kami ng kulay every month. Our last hug was when I was leaving the Philippines to have a new life here in Canada. Kahit malayo na kami sa isa't isa, palagi pa din kami nag-uusap, palagi niya ako kinakamusta. Hindi man lang naranasan natin yung pasalubong namin ni Mama pag uwi namin ng Pilipinas. Nung nalaman ko na may sakit sa Ate Teen, sabi nila, hindi niya makilala lahat ng nasa paligid niya pero hinahanap niya ako. That's when I realized na ganun pala ako ka-importante sa kanya. Growing up with her was a gift that I will cherish forever. Never kita makakalimutan, Ate Teen. Sobrang mahal na mahal kita.